Kasi pinaniniwalaan daw po na yung dagta parang luha na tumutulo, gagapang sa kahirapan, gagapang sa sakit. Yan po at na kapag naglagay ka ng mga halaman na ito, hindi gaganda ang buhay mo, mamalasin ka. At yan yung pag-usapan natin, kung halimbawa may mga tuyong dahon, tanggalin nyo na din po, mga yellow na leaves, yung mga dry na leaves. Hello everyone! This is Sir Mr. Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan natin kasi lagi nating pinag-uusapan dito yung mga lucky plants, masuswerteng halaman. Ngayon naman, merong nagtanong sa akin kung ano ba yung mga malas na halaman. Para sa akin kasi, I think wala namang malas-malas talaga, Pero meron po kasing mga superstitious belief na talagang pinaniniwalaan, dati pa, na kapag naglagay ka ng mga halaman na ito, hindi gaganda ang buhay mo, mamalasin ka. At yan yung pag-usapan natin, Actually, nakadepende naman po yan sa inyo kung maniniwala kayo, Pero kayo ba'y naniniwala dito sa mga malas na halaman na to? Ano kaya yung nasa listahan natin, Meron po tayong 7 halaman, sa ating listahan, na yung paniniwala, dating-dati pa, nung mga araw pa, talaga na mga iniiwasan itong ilagay dun sa loob ng bahay. Bakit nga kaya? Malalaman nyo yan sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ngayon nga pong araw na ito, pag-uusapan natin yung mga halaman na pinaniniwala ang malas na ilagay sa loob ng bahay. Tayo pong mga Pilipino talaga namang ugali na natin na gawing home display, pampaganda ng bahay yung mga halaman. At the same time, syempre dahil dun sa magagandang benepisyo po niyan, naglalagay tayo at nagdi-display sa ating mga tahanan ng magagandang halaman. Pero may mga halaman po na pinaniniwala ang malas. Depende po dun sa kanilang mga characteristics. At yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, Yung mga karakteristik ng mga halaman na talaga namang iniiwasan na ilagay sa loob ng bahay dahil po may mga simbolismo, At isa-isahin natin yan. Ano kaya yung unang halaman? Sa una po nating halaman, yung mga halaman na maaasim. Yan yung kapag namunga at talagang nalasahan mo maasim. Katulad po ng mga citrus trees. Yan po yung mga lemon, yung mga sampalok. Yan, yung mga kapag kinain mo po maasim at may lasa po dahil sinasabing magiging maasim yung takbo ng pamumuhay And kapag pag-uusapan yung lasang maasim, nakikita naman sa mukha ano ba yung nagiging expression natin kapag maasim. Nalulukot yung mukha natin, sumasama yung itsura natin. And yan yung sinasabi na hindi maganda dahil daw po kapag nagkaganyan, laging ganyan yung pagmumukha nyo, laging maasim, pati ang buhay nyo magiging maasim. And kaya yung iba, hindi naglalagay ng halamang kalamansi, kamyas, malapit sa kanilang bahay or even sa loob ng bahay nila. Hindi po sila naglalagay ng mga puno o halaman na namumunga ng maasim. So yan po yung isa sa paniniwala tungkol dyan sa mga maasim na halaman. Malas daw po yang ilagay sa loob ng bahay. Sa pangalawa naman nating halaman, yung mga halaman po na may dagta, yan, malas din daw po yan, Mag-i-insert ako dito ng ilang mga larawan o picture ng mga halaman na may dagta. Bakit nga kaya, Kasi pinaniniwalaan daw po na yung dagta, parang luha na tumutulo, At kapag meron pong tumutulong luha, parang masama yung pangitain, Dahil pag-iyak. At lagi daw po kayong iiyak sa inyong buhay kapag meron kayong mga lumuluhang halaman o may dagtang halaman sa loob ng bahay. Ano ba yung mga halaman na yan? Unang-una po siguro yung mga euphorbia, Yung mga euphorbia kasi kapag kinat mo yan, kapag pinropagate mo yan, makikita mo mayroong mga dagta, at tumutulo talaga yung kanilang mga dagta kapag halimbawang napuputol yung kanilang mga stems,
And sinasabi po na yung luha po na nanggagaling dyan is katumbas po ng pagiging malungkutin at syempre pagiging mahirap pagdating sa pamumuhay, ano. Kaya po yung mga halamang may dagta, wag na wag daw pong ilagay sa loob ng bahay. And bukod po dyan, karamihan po dun sa mga talagang merong dagta, nakakalason, ano, or poisonous plants. Kaya po sinasabi rin siguro at pinaniniwalaan na talagang hindi maganda at malas ito, no, dahil kapag halimbawa nasa loob ng bahay nyo, tapos natanggal yung mga dahon or stem, tapos tumulo yung dagta, tapos halimbawa aksidenteng na intake, maaari kayong malason. Kaya siguro pinaniniwalaan siya na hindi maganda at malas nga. Sa pangatlo naman nating halaman, yung mga halaman na may tinik o matutulis, yung mga may tusok po, ano. Bakit daw? Dahil daw po kapag halimbawa meron kayong niyang alaga, ano, parang tutusukin yung kapalaran, ano, at kapag halimbawang natitinik tayo o natutusok ng matulis na bagay, tayo ay nasasaktan. At ibig sabihin po niyan, puro sakit sa kalooban, sa ating buhay, yung ating mararanasan, ano, kapag halimbawang meron kayo nung mga halamang may tusok. Pero ako naman, sa totoo lang, love na love ko yung mga cactus, ano, at itong mga cactus natin, parang sa akin, yan yung sumisimbolo ng pagtaboy o pagprotection sa atin from evil spirit, ano. Kaya nga po, ako itong golden barrel ko na napakalaki dito sa aking likod, talagang swerte yan sa akin, dahil nung dumating yung talagang halamang ito sa akin, talagang ang daming magagandang nangyari, no. Pero sabi ko nga, kanya-kanyang paniniwala yan, ano. At kaya yung iba minsan napipigilan bumili ng mga halamang merong mga tinik tulad ng cactus, kasi nga po dahil dun sa paniniwala na malas daw. At the same time siguro ako nakikita ko lang na hindi maganda kung halimbawang merong mga bata o may mga sensitive na tao na talagang hihipuin siya or kaya aksidenteng madidikit, maaari pong makasakit and makasira po, ano, dun sa ating mga gamit, ano. Kaya po yan yung ilan sa mga paniniwala about dito sa mga halamang mayroon pong tinik or matutulis. Sa pang-apat naman nating halaman, ito po yung mga halamang gumagapang o crawling plants, ano. Dahil minsan po kapag halimbawa punong-puno na po yung ating halaman, tapos minsan nakapole, ano, at talagang punong-puno na siya, yung mga crawling plants po natin, makikita nyo po na gumagapang na sa sahig, ano. Ako nga po madalas ako dito sa ating garden, ano, kapag meron ako dito na mga halamang naglash na, lalo ngayong tag-ulan, maganda yung panahon, nakita nyo pong lumalago, ano. Ang nangyayari po sa kanya is humahaba na siya. Tapos minsan nakikita ko na pakalat-kalat dun sa ating floor, ano. At yan nga po, merong iba po na sinasabi na yung mga gumagapang na halaman, wag nating ilagay sa loob ng bahay, dahil ibig pong sabihin yan ay gagapang po tayo sa ating buhay. Gagapang sa kahirapan, gagapang sa sakit. Yung paggapang po minsan, napakahirap po niyan, ano. Dahil minsan, nag-e-exert ka ng sobrang effort at sobrang force, ano, para makatagal ka, no, sa paggapang. At yan po siguro yung isa dun sa mga karakteristik na nakita nila dun sa mga halaman, ano. Mahirap po yung paggapang, at the same time mahirap din po yung ating magiging buhay kapag halimbawang nag-alaga tayo nung mga halaman na gumagapang, ano. Ano-ano ba yung mga gumagapang nating halaman? Yung mga varieties ng pothos, mga varieties ng philodendrons, syngoniums. Pero usually po, ito yung madalas nating i-display, ano, dahil sa kakaiba nilang ganda, kakaiba nilang benepisyo, at the same time, ang daming pwedeng gawing design, ano, sa halamang ito. Kaya naman, sa tingin ko, parang nakakapagdalawang isip, ano, na paniwalaan na sobrang malas nga itong mga halamang ito, no. Sa panglima naman po nating halaman, ito po yung mga halamang bonsai, ano.
sa ating pagkakakilala sa bonsai, ito po yung halaman na kinokontrol yung growth, ano, para hindi siya lumaki, no? At isa to doon sa mga halaman na napipigil mo yung form niya, no? At sinusunod mo siya sa gusto mong form. Pero meron ilang naniniwala na ang bonsai ay hindi magandang ilagay sa loob ng bahay dahil po dun sa kanyang pagpigil ng pag-growth, pinipigilan din po ano yung paglago ng ating negosyo, ng ating mga buhay, pinipigilan ang wealth at syempre prosperity, no? Napipigilan daw po kapag halimbawang nag-aalaga tayo ng bonsai, ano? Pero sa pagtingin naman po natin, ano, minsan nakikita natin ang daming mga nagdi-display ng bonsai, ano? At ang bonsai, isa sa mga halaman na sobrang mahal, medyo pricey, no? At talagang hindi bumababa yung presyo, no? Dahil nga ito parang kinukoleksyon pa. At nakita naman natin na sobrang yayaman ng mga nagkukolekta ng mga bonsai, ano? At meron akong mga ilang kaibigan na talagang naka-display yung kanilang bonsai dun sa harapan ng bahay, sa loob ng bahay. Pero sa tingin ko naman well off sila, no? At talaga namang maganda yung buhay nila, no? Pero yan po ay paniniwala ng ilan at dapat naman nating irespeto yung paniniwala nila. Kung tayo hindi naniniwala, dapat galang din natin yung kanilang mga opinion. Sa pang-anim naman po nating halaman, ito yung mga artificial plants, ano? Actually, hindi siya talagang halaman. Kasi sa feng shui naman talaga, pinaniniwalaan na yung mga plastic na halaman, talaga na mga hindi maganda na i-display sa ating bahay, ano, or sa loob ng bahay natin. Bakit nga ba? Dahil po yung plastic, sumisimbolo yan ng fake, no? At ayaw natin ng mga plastic sa buhay. Kapag halimbawa daw po nag-display tayo ng mga plastic na halaman or artificial plants sa loob ng bahay, parang pinipeki natin yung ating buhay, ano? At maaari tayong makasalamuha ng mga plastic na kaibigan. Oh, di ba, no? Kayo ba may mga plastic na kaibigan? Baka meron kayong mga alagang nagdi-display kayo ng mga fake na halaman, ano? Baka yan yung reason, ano? So, it makes sense. Pwede, baka law of attraction din yan, ano, dahil doon sa mga peking halaman. Pero nakikita natin, ano, maraming nagbebenta sa mall, ano, kasi isang reason yan kaya mga nagbebenta sila ng mga fake na halaman, dahil gusto nilang makadagdag ng ganda. At kapag natural na halaman yung nilalagay, minsan hindi nabubuhay o hindi tumatagal, ano, sa loob ng bahay, ano, dahil hindi nila nakukuha yung tamang requirements, ano, tulad ng light and water, ano. Meron ding ilan na talagang medyo hindi masipag pagdating sa pag-aalaga ng halaman sa loob ng bahay, ano, o pinababayaan na lang dahil nga sa sobrang kabisihan, ano. Kaya may mga nag-aalaga ng mga artificial plants dahil sa pamamagitan nun, makikita nila na merong mga green and merong mga magagandang halaman kahit hindi totoo yung halaman, ano. Sa ganung paraan, nagkakaroon ng vibes ng environment or nature sa kanilang bahay. And yung huling-huli po nating halaman, ano, ito po sa feng shui din po, pinaniniwalaan ito na malas, ano, yung mga dead or dry na halaman, ano. Yung mga patay na halaman po, halimbawa namatayan kayo ng halaman sa loob ng bahay, huwag nyo na raw pong patagalin, ano, dun sa loob ng bahay nyo. At kung halimbawa may mga tuyong dahon, tanggalin nyo na din po, mga yellow na leaves, yung mga dry na leaves, kasi daw po yung pagkakaroon ng patay na halaman sumisimbolo po, no, ng hindi magandang kinabukasan. At syempre po kapag halimbawang patay, ano, pag sinabing dead ball, talagang malas siya, no. Ayaw naman natin na magkaroon ng ganyang senaryo, no, dahil yung mga halaman po na yan nag-a-attract po, ano, ng negative energy. At kapag yung mga negative energy na yan ay pumasok sa ating buhay, maraming hindi magandang bagay na mga aring mangyari sa ating buhay. So yan po yung isa sa pinaniniwalaan, no, na wag nyo pong ilalagay sa loob ng bahay yung mga halaman na patay na. Or kung halimbawa meron po kayo niyan, tanggalin nyo na agad-agad dahil malas daw po yan. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video, ano, at nalaman nyo po yung mga halaman na malas, ano.
base po sa paniniwala, or superstitious belief, At, pero ako po, personally, sa akin po kasi yung mga halaman parang buhay ko na yan, Kaya parang hindi ko yan pinaniniwalaan. Mas naniniwala ako dun sa swerte, Pero sabi niya, balansihin natin, walang masamang maniwala, sa mga pamahiin. Pero ang lahat po ay nakadepende pa rin po sa ating mga sarili, Sabi ko nga po, kahit anong swerteng halaman, kahit anong malas na halaman, ang meron kayo, nakadepende po talaga yung inyong buhay sa inyong mga kamay. At yung kapalaran nyo po, kayo ang guguhit niyan, Meron tayong tinatawag na destiny, yan. At maaaring yan yung ating tatahakin. Pero nakadepende pa rin po sa atin yan kung paano tayo kikilos at kung ano yung gagawin natin sa ating buhay para gumanda at para pumangit, Lagi ko nga po sinasabi, ang kapalaran po ay nakadepende sa ating mga kamay. Kung tayo po tatamad-tamad at hindi kikilos, wala pong mangyayari sa ating buhay, Baka yun ang maging malas, Wag pong magalit sa akin yung iba dahil ito po ay paniniwala lamang, Kayo ba, naniniwala po ba kayo sa malas na halaman? At kung naniniwala kayo, comment nyo lang dyan. At kung hindi naman, comment nyo din dyan. Sabi ko nga, wala na mga ginawa ang Diyos na malas sa mundo, Lahat ay may kanya-kanyang purpose. Lahat ay may kanya-kanyang tungkulin, layunin. Kaya po tayo nandito sa mundong ibabaw. Manalangin po tayo sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang ating pagsisipag, pagpupursige. Yan po ang magdadala sa atin ng magandang buhay at maabot ang ating mga pinapangarap. Salamat na maraming mga ka-MDP sa inyong panonood, sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video, Kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung tungkol sa halaman, plants, and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!